Patay ang isang piloto at kanyang estudyante matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa Lingayen, Pangasinan. Bumagsak daw ang Cessna plane, ilang minuto pa lang ang nakalilipas mula nang makaalis sa Lingayen Airport. Live mula sa Pangasinan, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, nalaman na ba yung dahilan ng pagbagsak ng eroplano? Jess, ito'y inaalam pa ng mga otoridad, partikular ang Civil Aviation Authority of the Philippines, na siyang mangunguna sa investigasyon ng plane crash na ating ibabalita ngayon. Ayon, makikita niyo yung mga larawan na pinadala sa atin ng mga otoridad. Abay, parang laruang sumubsob sa bakanteng lote ang eroplanong yan sa Barangay Libsong East sa bayan ng Lingayen. Makikita nyo sira-sira yung muso o yung harapang bahagi ng eroplano dahil dyan. Later on, nakumpirma ng CAAP na isa itong Cessna Training Aircraft na may tail number na RPC8595. Lingayen Police ang nanguna sa preliminary o yung initial investigation sa insidente. Ayon sa kanila, pasado alas 8 ng umaga nang mangyari yung plane crash. Ilang minuto lang matapos itong mag-take off sa Lingayen Airport. Malapit lang yung paliparang ito, nasa karatig lang o katapat lang na barangay na Libsong East. Tulong-tulong ang mga otoridad sa pagresponde sa dalawang sakay ng eroplano, isang 31 anyos na piloto at yung kanyang estudyanteng 25 anyos. Pareho silang naisugod sa ospital pero sa kasamaang palad, binawian sila ng buhay. Wala namang ibang nadamay sa insidente dahil ito nga isang bakanteng lote na pinagbagsakan ng eroplano at wala naman daw ibang mga bahay na nakatayo sa paligid nito. At sa mga oras na ito, hindi pa raw naiaalis mula sa crash site ang eroplano dahil nga gumugulong pa lang ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa mga oras na ito, habang gumugulong pa o habang umuusad ang pagsisiyasat ay suspendido muna ang operasyon ng flying school na nagpalipad ng naturang eroplano. Balik sa inyo. Brian, gusto ko lang munang malaman, nasabihan na ba yung kaanak ng piloto at nung kanyang estudyante? At the same time, gusto ko ring malaman, kamusta ba yung kondisyon dyan sa Pangasinan, lalo na noong nangyari yung kanilang pag-take off? Kamusta yung wind conditions? Meron bang detalye na ibinigay yung CAAP? Yan ang hindi pa binibigay sa atin ng impormasyon dahil nga kasisimula lang din ng kanilang investigation tungkol sa plane crash. Pero sa mga oras na ito, Jess, ang makikita natin ngayon sa ating paligid ay maaliwalas ang panahon, hindi katulad dyan sa Metro Manila. If I'm not mistaken ay medyo maulan dyan o makulimlim ang panahon. Pero dito, nakasikat naman ang araw, may konting ulap, pero hindi naman ganong kahangin, ang medyo maalinsangan dito sa mga oras na ito. As of now, may pagkakakilanlan na ang mga biktima pero hindi pa ito nilalabas sa publiko at hindi pa ito din-disclose para rin sa kapakanan at sa privacy rin ng pamilya upang sila ay makapagluksa matapos ang insidente. Jess. Maraming salamat. Nag-ulat mula Pangasinan, si Brian Basa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.